Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Salamat po sa ating pagbasa, sa ating pong batayan sa umagang ito po. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy at makinig ng salita ng Panginoon, nais ko kayong batiin ng isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po. Salamat una sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon na muli na tayo nagkasama-sama muli sa umaga ito upang magawa natin ang ating pong gampanin bilang isang mananampalataya sa harap ng Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Una po, tayo po umawit sa ating Panginoon. Kayo ba umawit, mga kapatid? Sabi nga sa ating Panginoon, ingay daw tayo mayroong kagalakan sa Kanya. Kumusta na rin kayo, mga kapatid? Buti po. Yun, mabuti, salamat sa ating Panginoon. Mabuti, alam natin mabuti ang Panginoon. Sapagkat taglay muli yung lakas. Patuloy na binigay niya yung buhay na pinapahiram sa atin sa umagang ito. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy. Kayo ba'y handang makinig sa salita ng ating Panginoon? Amen. Yan po yung ating pong pangalawang hakbang, mawit. Tapos ngayon naman nakinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Pagkat sinabi nga ng banal na kasulatan, ang hindi nakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi Sa Diyos. sa Diyos. Sa Diyos ba kayo? Amen. Yan. Kailangan tayo magsipag at makinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil sayang ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos kung hindi natin mapapakinggan. Kailangan makapokus tayo sa pakikinig sapagkat sinabi nga ng banal na kasulatan ang hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay o hindi kailangan yung salita ng Panginoon, yung lumabas sa kanyang bibig. So hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kailangan natin ito, yung pakikinig sa salita ng Panginoon, bahagi po na sa isang spiritual na buhay. Kailangan natin yung salita ng ating Panginoon para palakasin natin ang ating kalusugan bilang isang mananampalataya. Yung ating kaluluwa, kailangan po yung maging malusog. Kailangan kumain na hindi tayo magiging sakitin sa harap ng Panginoon. Kaya kailangan natin yun na tayo kumain sa salita ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, yung ating pong talakayan ngayon, ang ating paksa, ang ating pong batayan, hinango ko po sa Mikas 6, talata po ay 8. Yan. Ang pamagat po yan, lumakad. Lagyan natin ng tema, lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. So, dalawa po yan ang nagkasama dyan. Lumakad ka, nakasama ang Panginoon. Una po dyan yung may kababaan. At lumakad tayo na may nakasama ang ating Panginoon. Yan. Pag kayo ba'y
lumakad mga kapatid dito sa ating pong buhay ito, gusto ba ninyong may kasama kayo o magsusulo kayo? Kasama po. Ha? Kasama. Bakit gusto ninyong may kasama? Ha? Depende po, kailangan may kasama. Depende po, kailangan may kasama. Oh. Oh, kaya o lumakad ka ng ikaw lang dahil mayroon kang sikretong pupuntahan. Yun. Ha? Yun lang. Ayun lang. O masarap na may kasama. Sarap po. Ako, hindi ako komportable pag ako'y nag-iisang maglalakad eh. Depende sa kasama mo. Pag magastos, pag magastos na lang. Ayan nga, no? Yun ang problema. Pero masaya may kasama kasi nagkausap ka, mayroon kang kasama, karatag yung kalooban mo, gano'n. Lalo na kung ang kasama ay kasundo mo. Kasundo mo yung kasama mo, kaya saan kayo magpunta. Napakasarap. Kahit 2 o 3 lang kayo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mayroon na nakalagay dyan eh. Lumakad kayo 2 o 3 nga eh, 2. Ibig sabihin, mainam yung Kasama. may kasama ka. Yung aking kasama, doon eh. Si bro, sana nag-live ka ngayon. At nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Alam kong kaya mo yun. Dahil di ka naman pabayaan ng Panginoon. Ayan. Sabi ko nga sa kanya ready ka sa lahat ng bagay. Kung ano mangyari sa atin, ready. Sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ang masusunod sa ating buhay. Kung gumaling ka, kailangan ka ng Panginoon, hindi. Maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Ang Diyos nang nagpapagaling sa bawat isa. Ayaw ko magiging emosyon. No pang business to mga kapatid na talagang anong buwis pala? Ikot ng buhay. Kahit sabihin mo gusto kang sumaya, gusto kong malimutan ang mga bagay. Pero pagka minsan kasama mo sa buhay, lahat. Sabi ko, kaya natin to kung na ang Panginoon. Yes. Sabi ko, huwag tayong mag-iyakan. Nakatutok lahat sa atin yung kamera. Oh. Sabi ko, kaya niyakap ko kaagad dahil pag bukas pala nung naiba na yung sabi ko, mabuti si GC maagap din sa'yo. Parang bumigay na rin ako eh. Huwag tayong lahat nakatutok sa atin. Okay, nahimasmasan kami 3. Sabi ko, wag. Sabi ko kalaro sa tama na. Please, tama na. Harapin natin ito. Yun muna ang Panginoon. Pero nang talagang napakasakit. Paman, natuloy din na masaya. Yung mga bagay, lahat ng mga pangyayari. Kalooban po ng Panginoon lahat ng mga bagay na yun. So, masarap ang mga bagay na ano namang nangyari sa buhay natin na kasama natin ang ating Panginoon.
lumakad tayo na may kasama natin ang Panginoon na mayroong kababaan sa ating puso. Kaya masarap. Kasundo mo yung kasama mo, masaya kayo, kahit tinapay na nagugutom kayo. Minsan kami, magpatir kami, matagal na rin kami nagpatir doon sa saan kami maghayo. Ang biskwit na kahit kunti lang, pinaghatian namin sa bumakyat kami sa bundok. Tubig na konting lang, titirahan ka para makainom parehas. Yun po yung aming karanasan sa buhay. Na konting lang, halos sa ating. Yun yung magkasama. Na alam ng Panginoon lahat ng bagay yung kapirti. Lahat. Pero ang Diyos ang makapangyari pa rin lahat ng bagay. Sabi ko, lagi ko nga siyang tinawagan doon. Pagaling ka, bro. Ngayon, nabalitaan ko nga na mayroong ganon na. Sabi ko sana naman, bigyan ka pa naman. Mabuhay pa tayo ng 10 taon. Sabi ko, magsabay tayo. Ang Diyos pa rin lang sa lahat ng bagay. So, maglingkod pa tayo sa Panginoon. Basta kasama natin ang Panginoon. Kasi ang samahan talaga namin mga kapatid, marami kami nga pagsubok sa aming buhay. Sabi ko, palakasin mo ako dahil ako'y mahina. Palakasin din kita dahil ikaw mahina. Masarap yung kaperte, maging kasundo mo. Pero talaga, mayroon pagkasutil din talaga siya eh. Minsan, napapagalitan ko talaga yun. Oo. Minsan, nakikilig na lang tayo. Masarap yun na lang. Ngayon, bakit ako? Hindi naman yun ang paksa natin. Ano ang paksa natin? Lumakad. Lumakad. Kasama pala. May kababahan. Kasama. Lumakad tayo na may kababaan. Alam mo yung mayroon kang kasama talaga eh. Alam mo si Enoch, laging kasama niya ang Panginoon. Mga kapatid. Tingnan natin sa Genesis 5, talata po ay 24. Si Enoch, kasama ng Panginoon lagi yun eh, na lumakad. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Di ba? Sino kasama niya? Ang Panginoon, di ba? Napakasarap kasama. O ngayon eh, hindi natin ito. Yung sabi ni Enoch na sabi po ng banal na kasulatan at lumakad si Enoch na kasama ang Diyos. Yan. Gusto ba niyo maging kasama ang Panginoon sa inyong lakad? Amen. Paano ngayon natin po ang kasama to? Saan ba ngayon Panginoon? Nung namatay siya, umakyat siya sa langit. Kaya narito sabi nga, ang nagkakatipon sa 2 o 3, narito siya sa ating. So, ito, explain natin itong kay Enoch. Na sinabi dito sa banal na kasulatan na si Enoch at lumakad na kasama ang Panginoon. Tayo sa ating buhay bilang isang mananampalataya, paano mo ngayon makasama ang Panginoon sa ating buhay? Na hindi na natin siya nakikita. Hindi mo naman siya pwedeng hawakan. Hindi naman pwedeng mong akbayan mo siya. Hindi katulad ng litilar na kasama mo, pwede mong dito tayo. Huwag ka dyan. Paano natin ito yung sinasabi ng lumakad tayo na kasama ang ating Panginoon? Pag-aaral to, paano ang ideya o anong kaunawaan ninyo dito mga kapatid? Yung inahamon ko yung inyong kaisipan sa umagang ito. Explain kung pwede kayong na-explain sa iyong sarili.
Kasi ang sabi dito, kailangan lumakad tayo na may kababaan at kasama mo ang ating Panginoon. Paano mo gagawin? Si Sister Ile, sige po. Pahintulutan ko kayong mag-explain. Bagaman hindi natin siya nakikita, nararamdaman natin kung kasama natin siya sa araw-araw na pagkilos natin sa buhay na magaan niya, yung pag-iingat niya, paggabay, yung mga biyayang araw-araw natin. Salamat po, Sister Ile. Yan po yung kanya paliwanag, Sister Ile. So, ang sabi ng Panginoon, isama mo ako sa bawat lakad mo. Napakasarap, di ba? Kasama mo. Sa hanap buhay mo. Gusto mo ba siya isama? Oh. Di ba? Sa hanap buhay mo, gusto mo bang isama mo siya? Sa lahat ng malakad mo, gusto mo bang kasama ang Panginoon? So, paano ngayon natin ito isama sa ating buhay? Paano ngayon ito natin isama ang Panginoon bilang isang mananampalataya sa ating pong sarili? O, diba? Napakasarap, may kasama ka. Ang Diyos ang kasama mo. Pag ang Diyos ang kasama mo, na doon yung wala kang pangamba, wala kang na doon yung kapanatagan mo. Isipin mo, Diyos ang kasama mo. Oh. Di pa ka, napakasaya, mga kapatid. Dahil kasama mo siya. Oh. Paano natin ito isama? Parang may problema. Ikaw, nakangiti ka sa akin. Yan, nung kapang ano Long business ka pa. So, paano mo ngayon ito? Lumakad ka na kasama kasi sa trabaho mo, hanap buhay mo, kasama mo. Katabi mo siya? Katabi mo ba siya? Di ba? Parang may problema tayo. Paano natin ito sagutin? Na kailangan natin kasama natin Gusto natin maging kasama, sabi niya, amen. Ako, tanungin niyo ako, gusto ko sa lahat ng buhay ko kasama ko ang Panginoon. Bakit? Maging kayo, ganun din. Oh. Ngayon, babasa tayo ng mga talata para makuha natin yung mga bagay na gaano ito kahalaga sa atin. Hanap buhay man, paglakad natin sa buhay na ito, babasa tayo. Kasi hindi naman tayo magsalita ng sagana ng ating sarili ayon po sa banal na kasulatan. Ating pong bubuksan yung Episo 1:27. Tingnan natin. Pinipos yung Kuya Carl siguro. O no? Yan. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ayun. Yan. O sige. Hayaan ko kayong i-explain ninyo ito. Sino malakas ang loob dyan? Ito, sinasabi, ang inyo lamang pamumuhay, sa ating pamumuhay, ano ba yung pamumuhay? Ha? Araw-araw nating buhay. O yan o, sa inyo lamang pamumuhay ay maging, ang sabi, karapat dapat. Yun. Bilang isang Kristiyano, mamumuhay ka ng
Karapat dapat. Anong sabi sa sunod? Sa yon. Yan, pupunin natin, pupuntuhan natin yan. Ano ba yung ebanghelyo? Ha? Parang malungkot kayo. Malungkot ba kayo mga kapatid? O nag-almusal naman kayo? Ha? O nagkapilang kayo? Makinig kayo, huwag kayo matulog ha. Explain natin to. Ano ba yung ebanghelyo? Oh. Salita ng Diyos, tama? Ebanghelyo nga eh. Yung ebanghelyo, ano ba yon? Nakikita ba ninyo? Pag sabing ebanghelyo, salita ng Diyos yan. Ano yan? Walang, ang salita ng Diyos, ano yan eh, yung Espiritu. Tama? Espiritu yan mga kapatid. Ang salita ng Diyos, buhay. Buhay natin yung buhay at Espiritu ng Panginoon. Sabi, karapat dapat sa Ebanghelyo, karapat dapat sa salita ng Panginoon. Ebanghelyo yun, salita niya yun. Oh. Eh ngayon, mayroon ba kayong Ebanghelyo? O salita ng Diyos? O nasaan ngayon? Yun. Yan ang ating ano yun. Yung salita ng Diyos, Ebanghelyo. Salita. E nasaan ngayon? O dito, basa isip, sa puso, o dito at gumabas kabila. Dapat nasa puso. Ha? Sa puso. Kaya nakalagay dito eh. Kailangan maisulat sa puso at sa isip mo. Yung salita. Yan ang maging kasama mo. Yung salita ng ating Panginoon, kasama mo yan palagi. Ebanghelyo. Yung salita ng Panginoon. Ano pa Ebanghelyo ni Kristo? Upang maging ako'y dumating at kayo'y nakita o wala man sa harap ninyo. Ito ay salita ni Apostol Pablo itong mga panahon na yun. Si Apostol Pablo kasi, marami siyang naranasan sa buhay niya. Nakakulong kasi siya kay puro sulat. Sulat sa Korinto, lahat ang kasaysayan-sayan niya nagsusulat siya. Naayon lamang sa Ebanghelyo. Ang sinasabi pa, ako'y dumating. Sa ngayon, sino hinihintay natin dumating? Si Apostol Pablo o si? Panginoon Jesus. Oh. Diba? Salita ito ng Panginoon eh. Sabi, kung ako may dumating, o alam ba natin kung kailan siya darating? Oh. Paano kung wala ka, di mo siya kasama sa iyong buhay? Oh. Ang sabi, ako ay dumating at kayo'y nakita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Ano ba naging kalagayan natin ngayon? Oh, parang namublima kayo. Ano ba? Stable ba yung kalagayan natin? Ano ba ang kalagayan natin? O para bagang mabubuwal ka na? Para bagang mahina ka? O pwedeng mangyayari. Di ba, Pastor Perte? Ang kalagayan natin, yun ang nakalagay diyan eh. Ang kalagayan. Ano kaya naging kalagayan natin sa harap ng ating Panginoon? Ito ba'y stable ba sa harap ng Diyos? Kung maaaring bukas sa inyong kinaupuan na yan, di ba wala kayo? Payag ba kayo dyan? Yung kinaupuan niyo dyan, dyan kayo nilagay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Huwag ninyong hayaan mawala kayo dyan, mga kapatid. Kung mawala kayo dyan, tandaan natin, na dapat dyan kayo, magpupuri kayo sa ating Panginoon. Pero pag nawala kayo dyan, lagyan ng bato yan, magpupuri sa Panginoon. Kasi walang imposible, pero ilagay ka dyan. Ano ngayon ang iyong kalagayan sa harap ng ating Panginoon? Naging matatag ka ba sa iyong pananampalataya? O naging mabuhay ka ba sa iyong pananampalataya? Ano pa?
na kayo'y magkaisa. Ano ba yung magkaisa? Mayroong kanya-kanya eh. Pagka hindi kayo maaaring magkasundo kapirti. Maaaring magkanya-kanya, mayroon kang sariling layunin. Pero ang sinabi kayo, ang magkaisa ng isipin mo yun, magkaisa tayo ng kaluluwa eh. Hindi pwede, kailangan pinagbubuklod tayo ng ating Panginoon. Tayo nakakulong. Paano ba kayong nakakulong tayo? Saan kayo nakukulong ngayon? Ha? Ano ba yung sinabi, tinanong ko, nakakulong tayo? Saan ngayon nakalagay yung salita ng ating Panginoon? Yung Ebanghelyo. Sa isip at sa doon na tayo kinulong eh. Kinulong tayo ng Ebanghelyo, kinulong tayo ng aral ng Panginoon. Kaya kailangan tayo magkaisa eh. Ng kaluluwa, iglesia ng Panginoon na hindi pwede tayong kanya-kanyang lakad, mga kapatid. Mayroon tayong pagkakaisa ng layunin. Mag-isa ng kaluluwa. Yan, nagsisikap sa pananampalataya sa ano ba yung pagsisikap? Masikap ba kayo? O masikap lang kayo magtrabaho? Kailangan ko magtrabaho eh. Kailangan ko sa anak ko, kailangan ko sa kanila, ganito, ganyan. Dahil ayaw magutom yung anak mo, nagsisikap ka. Pero dito, ano dapat pagsikapan mo? Masikap ka sa masikap ka sa buhay na ito, masikap ka rin dapat yan. Parehas lang. Gusto ka, lamangan pa yung sa Panginoon eh, mga kapatid. Yun yung paglakad natin, nakasama ang ating Panginoon sa buhay natin ito bilang isang mananampalataya na may kasamang kababaan sa ating mga sarili. Laging tatandaan natin yung mga kapatid, yun po'y aral ng ating Panginoon. Na lumakad tayo na mayroong kababaan at kasama ang ating Panginoon. Doon po sa Hebreos 3, tingnan natin. City hanggang 8. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. O, di ba? Ang sinasabi dito, maliwanag. Nagaya ng mga sabi ng Espiritu Santo. Ngayon, kung narinig ninyo, o narinig ba natin? Nabasa pa nga ninyo yan eh. O, kung narinig ninyo, ang sabi, ang kanyang tinig, ang sabi dito, sa 8, huwag ninyong, ibig sabihin, pwede palang mangyari na ikaw mismo nagpapatigas sa inyong puso. Tama? Pag ang Diyos ang kumilos, talagang pag siya ang kumilos na pag matigasin niyo yung puso mo, kaya minsan nga, sabi nga, binulag ng Diyos yung isang libutin. Ito yung mabigat pag yung nangyari. Pero ito, ano lang, parang inutusan ka ng Panginoon. Utos. Anong sabi niya? Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Ibig sabihin, ikaw ang gumawa na magpapatigasin ang puso. O sino matigas ang puso dito? Matigas ba yung puso niyo, mga kapatid? Kasi may pusong bato ayon sa Biblia. O di ba? Kaya ang problema, walang problema sa ating Panginoon eh. Ang may problema sino? O sumagot kayo.
tao. Ang tao ang sinabi, wag ninyo. Ano pa yung sabi? Wag ninyo pang masalim. Madali ba to o mahirap? Gawin. May mahirap na. Kasi hindi kayo tumibo. Diba? Ito talaga utos ng Panginoon eh. Na huwag natin pagmatigisin yung puso, kasi delikado yan eh. Sabi, huwag ninyong pagmatigisin yung puso na gaya ng pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang supangit. Pag isang Kristiyano ka, tapos ang puso mo matigas pa sa bato, anong klaseng Kristiyano ka? Eh, ang Diyos nga, inutos na mamurlima ka dyan. Kung yung puso mo, pagmatigasin mo. Kung hindi ka talaga makakarating doon sa iyong pororoonan. Dahil yan talaga ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pagmatigisin inyong puso. Kung anong bagay na ay kaayos, di ayusin. Huwag nating hayaang mangyari ang mga bagay para tayo makalakad sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Paano ka makalakad nga? Kayo, isang mga magulang, tayong lahat. Mayroon bang minsan may kasama kayo na parang bantulot ang mukha dahil ayaw sumama? Mayroon ganon? Meron. Pilitin mo na sumama ka, minsan ayaw. Makasimangot siya. Gusto mo siya isama. Mayroon bang mananampalatayang gano'n? Pero ang Diyos gusto niya yung kasama-sama tayo. Amen? Amen. Paano kung mayroong gano'ng Kristiyano? Wala. Kaya nga sabi nga, huwag mong patigisin yung puso. Sabi po ng ating Panginoon. Hindi po ako may sabi yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Na huwag natin daw pagmatigasin ang ating puso. Kasi oras pag binatigas mo yan, ikaw ang bubuli mo yan. Sarili mo kalaban mo dyan. Tandaan, sarili kalaban mo dyan. Hindi ang isang Kristiyano. Hindi kapwa Kristiyano mo kalaban mo. Sarili mo. Mahirap kalabanin mo. Isunod natin yung ito ginagawa ni Apostol Pablo, itong bagay na ito. Filipos 3:12 hanggang 14. Yeah. Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Ito ang pakaganda ng pangarap. Ano ang pangarap niyo, mga kapatid? Sa iyong pagtakbo bilang isang mananampalataya. Sabi, di ko sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Kayo nalubos na ba kayo? Di ba wala pa tayo eh? Yung panahon na yun, sinabi ni Apostol Pablo, parang tayo pa rin ito ngayon. Ito, sa ating kalagayan. Bilang isang mananampalataya, ang sabi. Ito payo niya ito eh. Bilang isang mananampalataya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Kundi, ang ginawa niya? Umurong ba siya? Ano ba paksa natin ng Huwebes? Di ba? Mayroong pasulong, mayroong paurong, mayroong. Kaya ito sabi ni Apostol Pablo eh. Kundi, nagpapatuloy ako, baka. Nakipagbaka ba kayo? Tayo. Anong layunin mo sa yung ating pakipagbaka? Kaya natin pinatadulo sa ating kailangan ano natin, ito yung sinabi ni Apostol Pablo.
binabahagi niyo bilang isang mananampalataya. Ito. Sakaling maabot, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Isipin mo yung pananampalataya ni Apostol Pablo. Tuloy. Mga kapatid, Hmm. hindi ko pa inaaring inabot, tatapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Oh, di ba? Ngayon, anong bagay nasa atin ngayon? Itong sinabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, tayo ba? Oh. Sinasabi niya, oh. Napakaliwanag. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Tayo, inabot na ba natin? Yung kalagayan ni Apostol, parang ito, tayo na nakipagbaka sa kanyang pananampalataya. Datapat, isang bagay ang anong bagay nga ginawa niya? Nilimot ang mga bagay na Sa likuran. ito simple lang o hindi simple? Parang simple lang, di ba? Pero mahirap gawin. Yan ang problema. Bilang isang mananampalataya ka sa harap ng Diyos. Hindi mo malimot-limot yung bagay na limutin mo para makatungo ka sa takbuhin na inaatang sa bawat isa atin na kasama ang ating Panginoon. Amen? Ayaw mong limutin eh. Kaya Apostol Pablo, technique niya, mga bagay, wala na yan. Nasa likuran niya, wala na siyang pakailam dyan. Apostol Pablo, wala na akong pakailam dyan. Yung bagay na yan. Ang kanyang tinutungo, ano? Ang bagay na hinaharap. Wala ka naman bagay na yun eh. Kung hindi mo limutin yan, pabigat lang sa'yo yan eh. Problema lang yan eh. Tama, mali? Ayaw mo pa, lagi mong siya kasama. Yung mga bagay, ayaw mong malimot-limutin. Mahirapan ka dyan. Paano ka makatakbo nga? Takbuhin nga ito eh. Sinong gustong tumakbo na maraming dala? Sige, takbuhan tayo. May dala kang isang kabang bigas, ako wala. Sabay tayong tatakbo, di ba kaperte? Pero sinabi mo kaperte, bitawan mo yan, ilagay mo yan dyan. Ilagay mo yan dyan, bitawan mo yan. Ayaw mong ngayong bitawan. Ano kayang maging ano sa kanya? Kaya yung bigas mo. Diba? Ganun lang kasempre ang isang mananampalataya, mayroong lilimutin, mayroong bibitawan sa takbuhin ito. Wala na yun. Pabigat lang sa'yo yung mga bagay na yan. Sabi ni Apostol Pablo. Problema, sino bang wala problema dito? Sino bang taong hindi na problema? Di ba lahat? Mayaman o ano? Problema. Pero sinabi, para makapagpatuloy, ang sabi, limutin mo yan. Ayaw mo ngayon limutin. Sa Kaperde, ang layo na ng narating niya. Kasi takbo siya eh. Ikaw, ugod-ugod ka, hirap na hirap ka. Sino nagpapahirap ngayon sa'yo? Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Ikaw din. Ano dapat gawin mo? Bitawan mo yun. Ganun lang simple yun. Sabi niya po sa Pablo. Ano mga bagay na siyang likuran? Limutin mo yan. Nakita mong pabigat lang sa'yo yan eh. Turo ni Apostol Pablo yan. Ano nangyari kay Apostol Pablo? Di ba siya nagtagumpay siya sa pananampalataya? Ganon ang gusto ni Apostol Pablo. Na tayo makapagtagumpay sa ating pananampalataya. Isulat niya to. Tinuruan tayo niya kung paano lumaban at tumakbo bilang isang mananampalataya. At sa likuran at tinutungo ang mga bagay
na hinaharap. Ito ngayon. Hinaharapin natin yung bagay ito. Mga kapatid. Harapin natin yung mga bagay. Pero yung mga bagay mo dapat bitawan sa iyong buhay, bitawan mo na yun. Para maging magaan sa atin. Yung pagtakbo bilang isang mananampalataya. Dito tayo sa Roma. 14, talata po ay 7 hanggang 8. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. O, yun itong gusto natin. At gusto ng Panginoon at gusto natin. Ako gusto ko to. Iwan ko kayo. Iwan ko sa inyo. Ang sinasabi sapagkat, yan o, sapagkat ang sinuman ay, Hindi nabubuhay oh, sa kanyang sarili. na hindi ka pwedeng magmalaki sa ating sarili. Tandaan natin yun, mga kapatid. Kaya ang ating paksa, ano ba yung paksa natin? Lumakad na may kababaan, nakasama ang iyong Diyos. Ito, sapagkat sinabi, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Wala kang ipagmamalaki. Wala. Kung hindi sa pamagitan ng Panginoon, hindi ka mabubuhay. Oh. Sa inyong sarili. At sinuman ay hindi mamatay sa kanyang sarili. Gusto mong mamatay, eh ayaw pa ng Panginoon. Kaya siguro, anong kalooban ng Panginoon sa atin, mabubuhay tayo ng kasama ng Panginoon. Amen? Ganon yun ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Kasi siya rin naman nagsabi eh. Oh, kung mabuhay tayo, sapagkat kung mga bubuhay tayo sa Panginoon, tayo ay mga bubuhay. Kaya siya pa rin ang mag-iobra sa buhay ng isang tao. Napakagandang talata yan, mga kapatid. Wala tayong ipagmabalik sa kanya ang lahat ng bagay na ito. Sapagkat kung mabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mga bubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo Namamatay. mamamatay. Isipin mo yun eh. Ang paksa natin. Lumakad ng ikababaan, nakasama ang Diyos. Mabubuhay ka ba? Paano kung wala ang Diyos sa iyo? Oh. Problema yan. Bilang isang tao. Mamamatay ka rin naman. Paano kung wala kang, di mo kasama ang Panginoon? O, di ba? Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo at mamatay, sa Panginoon tayo. Amen? Amen. Dapat ganun eh. Yung buhay natin, iaalay mo na sa Panginoon yan. Dahil siya nagbibigay nito eh. Huwag mo nang sayangin yan yung buhay mo. Kasi bukas, pwede ka nang kunin eh. Walang nakakaalam na eh. Pero ang gusto ng Panginoon, lumakad ka na magkasama mo siya sa lahat ng araw-araw mong buhay. O di ba? Napakasaya. Bukas kung hindi. Ako, ang dami kong ikwento sa inyo, pero di ko pa makwento-kwento eh. Pero madarating ang araw. Pero ano mga kapatid, ngayon di pa. Kasi talagang doon man lahat ng tayo magpupunta. Kahit sabihin mo ayaw mo pa eh. Ang Diyos talaga ang may hawak ng buhay ng tao. Si Enoch nga, sino ba yung mayroong bukol na ikakamatay? Hindi, si ano, yung dinagdagan siya ng 15 years. Oh, isipin mo yun. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanya na mamamatay na siya.
Di ba? Iyak nang iyak nga eh. O, di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Di ba nakahibagan siya? Mayroon siyang ipagmamalaki sa Panginoon. Anong pinamalaki niya? Alalahanin mo rin naman. O, di ba napakaganda? Nakaratay ka nga dyan, mamamatay ka na, pero pwede kang magdiman. O, di ba? Ano ididiman mo sa buhay mo? Nung malakas ka, anong ginawa mo sa buhay mo? O, pero siya, ang lakas ng loob niya. Ang sabi niya, alalahanin mo rin naman. Ang sabi niya, tatandaan ninyo? O, hindi niyo alam. Alalahanin mo rin naman na ako'y lumakad na matuwid sa harap mo. Pinaalaala niya sa Panginoon. Pero hindi nalimutan ng Panginoon. Pero binanggit niya yun. Umiyak siya. O, nahabag siya. Nahabag yung Panginoon. Sige, sabihin mo sa kanya. Dagdagan ko pa yung buhay niya ng 15. O, ano nangyari sa kanya ngayon? O, anong pagkatapos nung nagdadagdag? Ano nangyari sa kanya ulit? Ha? Ganun din. Dagdagan din, mamamatay ka rin naman eh. O, doon ka rin naman pupunta eh. O, diba? O, sige. Doon ka rin naman pupunta. Mabuti kung hindi ka na mamamatay. Sinong hindi gusto mo hindi mamatay dito? Gusto mo, ikaw na lang matira dito. Alis kami dito eh. Oh. Diba? Ikaw lang mag-isa dito lahat. Sabihin mo, kunin mo rin ako lahat, mga kapatid. Ang Diyos lahat ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. So, lahat ng bagay may katapusan. Lahat tayo matatapos. Pero ang gusto ng Panginoon, lumakad tayo na kasama ang Panginoon at may kababaan. Ang ganda. Kung ikay mamatay tayo sa naglilingkod tayo sa Panginoon. Napakaganda eh. Bakit? Itong buhay natin ito, samantala lang kasi ito dito eh. Pinatikim lang sa atin kung paano tayo mabuhay. Amen? Oh. Nabubuhay tayong maraming kalungkutan sa buhay na ito. Yan ang naging totoo. Pero masayang mabuhay. O, sinong masaya ba kayo mabuhay kayo? O sawa na kayo sa buhay ninyo? O, di ba masarap mabuhay? O. Kaya nga tayo, bubuhayin tayo uli ng Panginoon eh. Ang marami pang benepisyo kaloob sa atin. Hindi ka na magkasakit. Lahat, papalitan nga niya yung hindi ka na mauuhaw, hindi ka na mahugutom, hindi ka na magtatrabaho. O, ayaw mo pa yun. Sinong ayaw nun? Taas ang kamay. Di ba, napakaganda ng alok ng Diyos? Kaya gusto ng Panginoon, mamatay tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabihin, masarap mabubuhay. O, masarap mabuhay. Pero ang buhay nito, hindi naman lahat masarap. Yan ang katotohanan sa buhay natin ito. Sabihin mo na, ay masarap ang buhay. Pero, hindi lahat na masarap ang buhay. Minsan, masasabi mo na hirap ka na, parang ayaw mo na mabuhay pa. Ganun po yung buhay dito. Ganun pa man, mga kapatid. Ang lahat ng mga bagay na ito, ang Diyos ang may hawak sa atin. Amen? Yun. Kaya, sana mapatibay tayo sa ating mga talakayan sa umagang ito. Ito. Ito sana huwag nangyari. Pero, Kristiyano ba kayo, mga kapatid? Tunay kayong Kristiyano. Lumakad tayo sa harap ng Panginoon na kasama ang ating Panginoon. Kasi kaya nasulat tong Biblia dahil sa kanila. Sana hindi dahil sa atin. Buksan natin tong
Epeso 4, talata po ay 17 hanggang 18. 17 lang muna ang ating buksan. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilakad pa na gaya ng lakad ng mga hinti sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Yan nga muna tayo. Yan, di ba? Kunin natin, dito na lang muna tayo ha. Anong sabi dito? Nababasa ba ninyo mga kapatid? Opo. Sige nga, basahin yung sabay-sabay. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi nagsisilakan pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Oh. Dapat hindi. Tama ba? Mga lakad ng mga hintil ito eh. Ano bang mga lakad ng mga hintil? Hintil ba kayo? Dati, hintil kayo. Tayong lahat, hintil tayo. Pero sa ngayon, ang sinabi nito, ito ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na magsisilakad na gaya. Iba yung paglalakad natin, tandaan natin. Pagsilakad pa na gaya naman sa paglakad ng mga hintil. Sa pagpalalo, ano pa? Kanilang pag-iisip. Sa kanilang pag-isip. Tuloy natin. Nasa kadiliban ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Di ba? Problema. Pag tinanong tayo, sabihin, Kristiyano ba tayo? Kristiyano tayo. Lumakad ba tayo na gaya ng mga hintil? Dati, hintil tayo eh. Pero ang sabi na huwag nating gayahin yung paglakad ng mga hintil dahil iba na nga tayo eh. Ang Kristiyano, huwag mong huwag mong ilagay sa kahiyan yung ating Panginoon. Isang Kristiyano nga na iwan ko lang kung Kristiyano yun. Sipin mo naliligo nag-bra. Kristiyano kaya yun? Ang sabi, huwag mong gayahin ang mga hintil. Anong ginawa? Nilagay mo sa kahiyan ng Panginoon. Nilagay mo sa kahiyan ang mga pastor na mag-alaga sa inyo. Sino sasawatan yan? Isang Kristiyano ka, gawain ng mga hintil yan eh. Lakad ng mga hintil yan eh. Huwag mong gawin, pero anong ginawa mo? I-display mo nga lahat ng nasa iyo. Tinatago yan. Ako, kinikalubutan, sabi ko, ano yung balahibo ko kapir? Pampit ang Kristiyano. Sino ka kaya gagaya pa nito? Huwag mong ilagay sa kahiyan yung pagtandaan niyo na mga kapatid. Di na tayong mga hintil pa. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakasama natin. Kasama ba niya ang Panginoon? Yung mga panahon na yon? Parang ano mo yung buong katawan mo para ipakita. Saan mo ipakita yon? Ilalahit mo pa. Kinukonsinti pa. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, magpalaalahanan kayo sa isa't isa. Lahat tayo may pananagutan dito. Tandaan ninyo yung mga kapatid. Utos yan, magpalalahanan ang bawat isa sa atin. Sino man lang nagpapakapaalala sa atin? Mamaya gayahin pa ng iba yan.
Ang tanong, kaya ka bang sawayin? Di ba? Mas maigi ngayon sa hayag na saway eh. Kung magpasaway ka, makabubuti ka. Pero kung hindi ka magpasaway, ewan ko, baka lalo pag may gagawin ka, di, malaya ka. Pero tandaan mo yan, ang nangangalaga sa inyong mga kapatid. Ipos mo yan sa buong sanlibutan. Tapos ito, yan. Sangkot ang Panginoon din. Ginagawa natin. Ayaw natin lumakad na maayos sa harap ng Panginoon. Iharap nga natin walang kapintasan ng iglesia. Tapos ganun gagawin natin. Doon sa Pilipos 2, talata po ay 3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Anong sabi diyan, mga kapatid? Kampihan ba yan o sawatahin o sawayin o palalahanan? Huwag daw ninyong gawin yan. Sinasabi. Sawayin mo yan bilang isang kapatid. Dahil may karapatan ka. Pag ikaw na ay nakakaanid sa iglesia, tandaan niyo itong sinasabi ko sa inyo. May karapatan tayong lahat dito. Hindi lang po sa pastor lahat. Nakasalalay ko, pwede kayong magpalaala na huwag natin gawin alang-alang sa iglesia ng ating Panginoon. Paano tayo makakalakad na kasama ng Panginoon kung yun ang gagawin natin sa ating sarili? Doon sa Mateo 20, talata po ay 36. Mateo 20, ito pala Kuya Carl. Talata po ay 36. Sabi, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? dyan na muna. Maliwanag ba mga kapatid? Tanong yan eh. Ha? Tanong yan. Isagutin natin mamaya yan. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ituloy natin para maunawaan natin. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. O, di ba? Nasagot. Anong sabi? O, anong pag-ibig mo sa Panginoon? O. Pag-ibig ba yan? Nilagay mo sa kaya yan. Mahal ba ninyo, Panginoon, mga kapatid? Sundin lang natin yung utos ng Diyos. Lumakad tayo na may kababaan. Nakasama ang ating Panginoon. Dahil yung talagang utos niya eh. O. Pag sabi, pag mahal na mahal mo asawa ko eh. Doon sa puro pangako. Mahal na mahal kita. Lahat, ibibigay ko sa'yo. Dami mga pangako nung mga ano na yun, nung mga araw ba yun? Araw ng ano yan, ng Birnis yun eh. Dami pangako eh. Mahal na mahal kita. Tama yun. Pagmamahal mo talaga, tama yun. Eh, ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Ang mahal natin sa buhay. Di ba mahal natin yung tama? Oh. Ang Panginoon, mahal ba natin? Gaano kalaki ang pagmamahal mo sa asawa mo kaysa Panginoon? Oh.
Dapat Panginoon talaga eh. Aking may bahay, pangalawa lang akong minahal niya. Yan ang naging katotohanan. Yung Bibliang dala-dala nung Kaperde nung Bernes, yung bata. Yung ba yung batang nagdala ng Bible? Alam mo si Insya, mayroon doon siyang sulat eh. Parang nagsulat siya sa Panginoon eh. Dear Jesus. Nandiyan, pwede mong basahin. Sabi niya, mahal na mahal kita. Parang nag-isip siya sa Panginoon na, Panginoon, mahal na mahal kita. Yun ang laman ng puso niya. Mahal talaga niya Panginoon. Oo, mahal natin lahat ng pamilya natin. Pero hindi kayang tumbasan ang dapat pagmamahal mo sa Panginoon. Kung mahal mong Panginoon, sundin mo siya. Ang utos ng Diyos. Dahil yun ang paglakad natin bilang isang mananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Kaya maganda eh. Ang ganda na susulat siya sa Panginoon. Eh, alam mo ng Panginoon lahat ng bagay eh. Puso natin, alagbaan natin siya kamahal ng bawat isa atin. Hindi tayo pwedeng lumakad sa sarili nating lakad. Kayo, nag-asawa kayo, tayo lang kayo mag-asawa. Lahat tayo. Tandaan niyo itong aking sasabihin sa inyo. Hindi kayo pwedeng lumakad na hindi niyo kasama ang Panginoon. Dahil lahat ng panukala sa buhay niyo, pag ayaw ng Diyos ibigay sa inyo, hindi po yan mangyayari. Tandaan po natin. Mamuhay tayo na kasama ang Panginoon. Lahat ng lakad natin, kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Mabubuhay tayo o sa mamatay, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Yun ang utos ng ating Panginoon. Doon sa Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Oh. Nandito ngayon ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasama natin siya. Sinamahan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Kaya yung mga bagay na ito, mga kapatid, lahat alam ng Panginoon yung mga bagay. Narito siya, sabi, sapagkat kung saan nakatipon sa 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako. Sa gitna nila, lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Sana huwag siyang mahiwalay sa atin. Sana lagi niya tayong sasamahan. Baka naman ikaw ang humiwalay sa ating Panginoon. Yun ang mabigat. Tandaan natin, ang Panginoon yung nagkokontrol lahat sa atin. Siya nagkokontrol, siya manibobra sa atin. Ayaw ka niyang ipahamak. Pero pag ginusto mo yan, di mo siya isama. Nangyari yung gusto mo. Pero ayaw ng Panginoon. Isama natin palagi ang ating Panginoon sa ating buhay. Doon sa Pilipos 12, sa huling talata na aking paglilingkod sa inyo, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Di ba, mga kapatid? Ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, sabi, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging
Kayo ba'y masunurin, mga kapatid? Ganun yung pagsunod sa atin. Pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa naninunod po sa inyo. Dahil siya po ang nangalaga sa atin. Napakaswerte na natin, mga kapatid, sa totoo lang. Isipin mo, may pastor na nangalaga sa inyo. May pastor na gumagabay sa atin, una ang Panginoon. Samantalang tingnan mo yung ibang walang pastor sa buhay. Saan sila? Lumakad lang sila kung saan sila ang gustuhin niya sa sarili nila. Mamaya doon sa Baguio, saan, sa Bungan. Mamayang gabi doon sa club. Pero kayo, tandaan natin, napakapalad ng bawat isa. Dahil may pastor ng alaga. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi, ang minahal ko paano ang laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagtos pa ngayon ay ako'y wala. Ang sabi, ay lubusin ninyo ang tuloy ninyo. Manggaway ng inyong sariling pagkaligtas. O, di ba? Na may takot. Sariling pagkaligtas. Tayo ang kikilos tayo, mga kapatid. Para tayo sa ating kaligtasan, kasi kahit yan yung pastor, ayaw naman yung gumawa, ayaw naman yung sumunod. Huli pa, yung pagsunod sa atin, sabi, sa gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at Panginginig. dapat yun ang sa ating puso, mga kapatid. Pag may takot ka sa Panginoon, mapalad ka. Bakit? Takot ka sa Panginoon, tiyak, magagawa mo yung gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Kung mga kapatid, salamat sa ating buong talakayan sa umagang ito, ating pagsay. Sana na-bless kayo at masaya kayo sa umagang ito, mga kapatid. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Hanggang lang po yung ating pag-aaral.